Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1231. Unti-unti, lumipas ang oras sa loob ng Buckwood Gymnasium. Di nagtagal, 10 minuto ang lumipas. Sa ngayon, ang ikatlong Master Yates ay nakatayo na sa loob ng boxing ring na naghahanda. Tulad ng malapit nang pumasok si Harvey, ang kanyang telepono ay tumunog ng isang abiso. Kinuha ni Harvey ang kanyang telepono ng walang labis na naisip, at nakita ang isang larawan. Sa loob nito ay si Mandy at ang kanyang sekretarya, nakagapos na nakaupo sa loob ng isang maruming silid. Agad-agad, ang mukha ni Harvey ay nagdilim sa isang masamang ekspresyon. Ang hangarin na nakamamatay ay lumabas sa kanyang buong pagkatao. Ang hindi marunong at mataas at malakas na pangatlong Master Yates biglang natagpuan ang hangin sa paligid niya na nagiging malamig, at isang hindi sinasadyang ginawin siya. Lumapit si Butler Yates kay Harvey na may makabuluhang ngiti. Harvey York, inaasahan kong maibibigay mo ang iyong makakaya laban sa aking Panginoon. Ipakita sa amin ang espiritu ng pakikipaglaban ng bansa H. Sa sinabi nito, siya ay kumalas sa kanyang mga takong at umalis. Medyo kumapit ang mga mata ni Harvey. Ito ay isang malinaw at walang kabuluhan na banta. Nang makarating ang larawan sa kay Harvey, si Butler Yates ay agad na sumulong. Halata ang implikasyon, nais niyang matalo si Harvey. Hindi lamang iyon, kailangang matalo ng patas at walang daya si Harvey. Kung hindi man, si Mandy ay nasa malubhang panganib. Si Harvey ay walang kabuluhan kung paano nahulog si Mandy sa mga kamay ng oposisyon, ngunit hindi niya kayang ituring ito bilang maling impormasyon. Nasaksihan niya ngayon sa kanyang kamay kung paano magtrabaho ng pailalim ang modus operandi ng Yates ng Amerika. Huminga siya ng malalim, at dahan-dahang lumakad siya sa ring na parang wala. Sa paggawa nito, kinuha niya pabalik ang aura-chilling aura na pinalabas niya sandali lamang. Talagang ginamit ng Yates of America ang aking asawa upang bantaan ako para lamang sa larong ito. Hindi, marahil ay inilaan nilang bantaan si Prince York. Upang isipin na pupunta sila sa mga paggawa na iyon upang manalo. Dahil nais mong manalo ng napakasama, hahayaan kita. Ngunit inaasahan ko na ang mga Yates ng Amerika ay maaaring magdala ng mga kahihinatnan para dito. Umakbang si Harvey ng isa pang hakbang, ang kanyang mukha ay malamig. Samantala, si Yvonne, na nagmamasid kay Harvey sa labas ng boxing ring, ay sumimangot nang makita niya ang emosyonal na estado ni Harvey. Ray, may mali sa CEO York. Naramdaman ni Ray na mayroon ding isang bagay. Karaniwan sa pagsasalita, hindi papayagan ng head coach ang gayong malinaw na pagpatay na hangarin laban sa isang tao na hindi gaanong kahalagahan ang ikatlong Master Yates. Ang ikatlong Master Yates ay hindi kwalipikado para dito. Pinilit ni Ray ang kakilakilabot na tren ng pag-iisip na biglang lumusot sa kanya at dahan-dahang sinabi. Hindi mahalaga kung ano, magiging maayos kung siya ay mananalo. Si Joel at Rain, kasama ang maraming iba pa, ay napansin din na may isang bagay na nakasama kay Harvey. Gayunpaman, hindi sila nagbanggit ng anuman at sa halip ay binigyang pansin ang ring. Pumasok sina Harvey at Third Master Yates sa gitna ng boxing ring ng sabay. Ang ikatlong Master Yates ay nagpakita kay Harvey ng isang walang prinsipyong ngiti. Sinukat niya si Harvey, at pagkatapos ay nanligaw, ako ay nakakita na maraming mga binata na katulad mo. 3 galaw lang ako para labanan ka. Kung maaari ka pa ring tumayo pagkatapos nito, bibilanggan ko iyon bilang iyong panalo. Naturally, ang ikatlong Master Yates ay labis na tiwala. Nakita niya ang kanyang sarili na walang talo, at ang kanyang katapangan sa labanan ay pangalawa sa wala. Ito ay kumpiyansa na pinarangalan mula sa kanyang matagal na tagumpay sa boxing ring. Gawin ito pagkatapos, hindi maabala si Harvey upang tumugon, tumingin ng mabuti. Unang galaw, dalhin ito. Ang ikatlong Master Yates ay pinakawalan ng isang walang katatawanan na pagtawa. Sa susunod na paggalaw, hiniwa niya ang kanang paa at ibinalik ang kanyang palad sa direksyon ng dibdib ni Harvey. Si Harvey ay nagyelo, ganap na natigilan.
Bigla niyang naintindihan kung bakit kailangan ni Butler Yates na gamitin si Mandy bilang bantaan siya. Ang kanyang galaw ay walang kabuluhan. Ang kanyang kamao ay nakarating sa kay Harvey sa isang walang hiyang mabagal na bilis. Ito ang kapangyarihan, sige, maayos. Wala ring kapangyarihan dito. Ang ikatlong Master Yates ay napakalayo sa isang veterano na manlalaban. Sa katunayan, siya ay isang walang kakayahan na tao na hindi maaaring ilagay sa isang nakakakumbinsi na pagpapanggap. Ngunit habang iniisip ni Harvey ang masamang kalagayan ni Mandy, pinilit niya ang kanyang sarili na magpanggap at pagkatapos ay umatras ng 3 hakbang. Ang paningin nito ay nagpadala ng kaguluhan sa karamihan. Sa katotohanan, wala sa kanila ang nakakaintindi sa kanilang nasasaksihan. Ayun, iyon ang ikatlong Master Yates ang unang galaw sa Art of Conversion. Dalhin mo yan. Kung ang live-in na manugang na ito ay hindi makayanan ang unang pag-atake, paano siya maaaring maging kalaban para sa kay Third Master Yates? Ang hindi kanais-nais na tanga na ito ay nakakakuha ng lasa ng ikatlong Master Yates na kadakilaan. Tuturuan niya ito na huwag maging mapagmataas, upang isipin na siya ay kumakatawan sa country age sa laban na ito. Kung kumalat ang balita tungkol dito, ito ang magiging pinakamalaking biro kailanman. Nakakahiya lang ito. Sa gitna ng mga bulong-bulungan ng karamihan, ang ikatlong Master Yates ay malakas na bumulalas. Magbalik. Ilang hakbang na bumalik si Harvey, sa oras na ito patungo sa gilid ng ring. Tumingin siya na parang medyo nakikipag-usap siya at hindi na tumayo. Ang referee ay gumawa ng kanyang hitsura at nagsimulang magbilang ng oras. Pagkaraan ng 10 segundo, inihayag niya na si Harvey ay wala ng lakas upang lumaban muli, at natalo. Tumingin si Third Master Yates kay Harvey, ang pagmamataas na nakasulat sa buong mukha niya. Siya ay Omongal, binata, binigyan kita ng sapat na pagkakataon. Hindi ko inaasahan na matalo ka pa rin. Hindi ko akalain na masisi ako dito. Bumalik at sabihin sa kay Prince York na kung nais niyang sumuko, kailangan lang niyang sabihin ito. Hindi na kailangang gumawa ng isang walang silbi na dahilan tulad nito. Malamig na sumulyap si Harvey sa kay Third Master Yates. Inaasahan kong ikaw ay maswerte dito kapag nakikipaglaban ka sa ibang tao. Tumawa si Third Master Yates, at pagkatapos ay lumingon siya. Ang live-in son-in-law na ito ay talagang sinabi na maswerte akong manalo laban sa kanya. Ang kanyang mga salita ay nagpadala sa karamihan ng tao na umuungal sa libangan. Hindi mo ba nakikita na madali ka lang natalo ng ikatlong Master Yates? Ang mga kabataan ngayon ay walang kahihiyan. Ang pagkatalo ay isang pagkatalo, ngunit hindi pa rin niya ito aaminin. Kung hindi ka niya binigyan ng pagkakataon, baka patay ka na. Bakit ang bansa H ay may mga taong tulad nito? Nakakahiya talaga ito. Lumayas ka na dito. Hindi ito lugar para sa iyo. Itinaas ng ikatlong Master Yates ang kanyang kamay ng bahagya, kaagad, lahat ay natahimik. Bata, hayaan mo akong magturo sa iyo ng isang napakahalagang aralin. Ang mga tao ay hindi masyadong mapagmataas. Kung hindi, ikaw ang magiging mabigat na biro ng isang tao maaga o huli. Dahil sa paggalang sa iyo na kumakatawan sa bansa H, hindi kita papatayin dito. Hinawakan siya ni Harvey ng isang mapang-uyam na hitsura. Pagkatapos ay dapat kong pasalamatan ka sa hindi pagtatapos ng aking buhay dito. Ang ikatlong Master Yates ay nanginginig ang kanyang ulo na parang isang propesyonal na walang kapantay. Bamantong hininga siya, tungkulin kong turuan ang mga kabataan. Narinig ko na medyo matapang ka sa Buckwood, at maraming beses mong nasugatan ang mga Yates. Sa palagay mo ay malakas ka, ngunit sa katotohanan, ang lahat ay tumanggi lamang na ibaba ang kanilang sarili sa iyong antas. Dahil ikaw ay isang live-in na manugang, dapat ka lamang manatiling masunurin. Sa hinaharap, hindi ka dapat magpakita sa mga okasyong tulad nito. Naturally, ang hangarin ng Third Master Yates ay ang pagyurak sa dignidad ni Harvey. Maraming tao mula sa itaas ng circle sa lipunan ng Buckwood. Sa ilalim ng mga itong mga pangyayari, walang pagkakataon si Harvey na makatakas sa kahalagahan na ito. Takot ka, di ba?
Takot na papatayin kita sa isang sampal lang sa susunod na makita kita. Tumingin si Harvey sa kanya, at napatawa. Harvey, sobrang arrogant ka sa kabila ng pagkatalo mo. Wala kang prinsipyo. Bakit ang ikatlong master ay matakot sa maruming tulad mo? Tama ang pangatlong master. Dahil ikaw ay isang taong pinapanatili, kumilos tulad ng isa at manatili. Huwag lamang lumukso sa lahat ng dako at ipahiya ang iyong sarili. Maraming mga tao ang nagsimulang manuya sa kay Harvey, at nagbabalak na pilitin siya ng isang beses at para sa lahat. Siyempre, ang mga kalalakihan sa ilalim ng Morgan Financial Group ay nangunguna sa pagsingil. Ang kawalang galang na si Harvey ay katumbas ng paggalang kay Prince York mismo, sa gayon, sila ay lubos na handa sa kanilang mga aksyon. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, Harvey. Lumuhod at humingi ng awa. Aminin ang iyong mga pagkakamali. Ang ikatlong Master Yates ay nagsuot ng isang nakaistilong titig. Ito ang pagtatapos na nais niya. Upang mag-isip ng ilang araw na ang nakalilipas, ang mapagmataas na live-in na manugang na ito ay talagang nang ahas na bantaan ng Yates ng Amerika, na hinihiling na lumuhod sa kanilang sarili at awa sa bahay niya. Nais ng ikatlong Master Yates na ang marumi na ito ay lumuhod mismo bago ang maraming tao na naruroon. Pangatlong Master Yates, hindi pa tayo tapos dito. Sa sinabi nito, tumalikod na si Harvey at umalis sa lugar. Nagpalitan sina Yvonne at Ray ng sulyap bago tumakbo sa kanya. Ilang sandali, malakas na pagtawa ang umalangaw mula sa loob ng gymnasium. Sa paningin ng karamihan, ang Sky Corporation ay nabigo upang makamit ang kanilang mga layunin. Ang reputasyon ng ikatlong Master Yates ay tumaas na parang skyrocket sa hindi masabi na taas, kasama ang Yates ng Amerika. Ano ang nangyari sa head coach? Walang paraan na nagawa niyang talunin ang head coach sa dalawang galaw na iyon. Si Yol ay nagsuot ng isang kakilakilabot na mukha. Sa palagay ko may nangyari na malaki. Ang ekspresyon ni Rain ay parang kakilakilabot din. Alam nila ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey, kung kaya't natagpuan nila ang buong sitwasyon na hindi kapani-pani walang kakaiba. Isang tunay na kahihiyan na sila ay walang kabuluhan sa dahilan kung bakit. Isang Lexus ang dumating. Sa oras na ito, hindi gaanong nagmamalasakit si Harvey kung nakalantad ang kanyang pagkakakilanlan at mabilis na pumasok sa kotse kasama sina Ray at Yvonne. Sa loob ng kotse, si Yvonne ay nakasimangot. CEO, ano ba talaga ang nangyari? Paano ka natalo sa tunggalian na iyon? Tumugon si Harvey sa isang tono na malamig at galit, na sa problema si Mandy. Inagaw siya ng mga kalalakihan ng ikatlong Master Yates. Ang kanyang tugon ay nagpadala kay Yvonne at Ray na nanginginig. Sa wakas, nagkaroon sila ng paliwanag para sa kakaibang pagliko ng mga kaganapan na kanilang pinatututuhanan lamang. Si Mandy ay talagang ginawang hostage ni Third Master Yates. Hindi nakakagulat na ang CEO York ay kailangang matalo. Pumunta sa kay Tyson. Nag-utos si Harvey. Di nagtagal, nakarating ang sasakyan sa teritoryo ni Tyson. Nariyan si Tyson, kasama ang kanyang mga tauhan. Nakatanggap na siya ng tawag sa telepono ni Harvey habang nasa daan siya. Sa ngayon, napakaraming tao ang naghahanap para sa kinaroroonan ni Mandy. Paano ito? Tinanong kaagad ni Harvey sa isang iglap na nakita niya si Tyson. CEO York, ito ay isang pangangasiwa sa aking bahagi. Ang mga lalaking inatasan kong protektahan ang iyong asawa ay pinatay lahat. Ang mga bilog ng mga mata ni Tyson ay naging pula. Ayusin ang kanilang libing at bigyan ang kanilang mga pamilya ng pensyon. Bumantong hininga si Harvey. Gumagawa ba ng anumang aksyon si Bellamy sa pamamagitan ng militar? Tanong ulit ni Harvey. Oo, hiningi na ng militar ang footage ng pagsubaybay mula sa istasyon ng pulisya. Ang kotse ng iyong asawa ay nakita na naharang. Pagkatapos ay kinaladkad siya palayo ng maraming kalalakihan. Ngunit ang kotse na nagdala sa kanya na malamang ay may isang peking plate number. Ang mga taong iyon marahil ay gumugol ng kaunting oras sa paghahanda ng una. Halos iniiwasan nila ang bawat solong kamera ng pagsubaybay habang iniwan nila ang eksena. Mahirap magsagawa ng investigasyon.
Ang pinakapilit na isyo ay hindi natin magagamit ang pulisya ngayon. Ang mga naganap ay maaaring gumawa ng isang bagay na desperado. Hindi natapos ni Tyson ang kanyang pangungusap, ngunit malinaw ang kanyang mga implikasyon. Ang bagay na ito ay dapat na malutas ng lihim. Kung iniulat nila ang insidente sa pulisya at hinanap sa publiko si Mandy, maaaring patayin lang ng kabilang partido si Mandy at umalis. Hindi ito dapat mangyari. Ang mukha ni Harvey ay nagyelo. Ang buong gulo na ito ay dahil sa kay Third Master Yates. Sa pagdalaw sa lugar ni Tyson, naintindihan ni Harvey ang lahat at natapos na ang ikatlong Master Yates ay isang walang silbi na basura na walang pahiwatig kung paano magtapon ng isang suntok. Ang kanyang mga kalalakihan na kumuha kay Mandy ay isang gawa ng direktang paghihimok laban kay Prince York. Ang kanyang tunay na layunin ay upang pilitin si Prince York na aminin ang pagkatalo sa boxing ring. Tulad ng kung bakit sila nagpunta para sa kay Mandy, ang kanilang pangangatuwiran ay sapat na simple upang maunawaan. Si Buckwood Yates ay palaging nasa opinyon na siya ay lihim na kasintahan ni Prince York. Sa huli, ang isa na lumaban sa boxing ring ay si Harvey. Si Butler Yates na gumamit kay Mandy upang bantaan si Harvey ay makatwiran. Kung ang Yates ng Amerika ay tunay na gumawa nito para sa isang tagumpay lamang sa ring, pagkatapos ay ilalabas na nila si Mandy ngayon. Ang katotohanan na hindi pa nagpakita si Mandy ay patunay na ang mga bagay ay hindi gaanong simple. CEO, ano ang nangyayari? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Si Tyson ay nagsuot ng isang nababagabag na ekspresyon. Ang lahat ng mga kalye ng Southlight ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at gayon pa man ang nagkasala ay nagawa pa ring agawin si Mandy. Ligtas na sabihin, ang tao sa likod ng lahat ng ito ay napakalakas. Ito marahil ang mga Yates ng Amerika. Karaniwan silang hindi nag-iiwan ng anumang mga bakas. Ang mga taong gumawa nito ay naglalaro na parang hindi sila konektado sa pamilyang iyon, kahit sa publiko. Sabihin sa iyong mga kalalakihan na mang-alap ng karagdagang impormasyon. Tingnan kung mayroong anumang mga grupo sa ibang bansa na nagmula sa ibang bansa kamakailan, tahimik na sinabi ni Harvey. Hindi niya papayagan na lumayo ang Third Master Yates. Ang mga Yates ng Amerika ay dapat sirain. Sa kabila nito, wala sa mga ito ang kanyang pangunahing prioridad sa ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay upang matiyak ang kaligtasan ni Mandy, iyon ang una at pinakamahalaga. Panigurado, CEO York. Selyuhan namin ang bawat solong kalsada na palabas sa Buckwood. Malalaman namin ang kinaroroonan ng iyong asawa, sinabi ni Tyson. Bigla, tumunog ang telepono ni Harvey, ito ay si Mandy. Umiling si Harvey, isang bahagyang panginginig na sumasalakay sa kanya. Sinagot niya ang tawag gamit ang isang nanginginig na kamay. Gusto ko ng $150 milyong na cash. Ang isang sadyang binagong tinig ay lumabas mula sa kabilang panig ng telepono. Fine. Ang lokasyon at ang halaga ay hindi isang problema. Ngunit kailangan kong tiyakin na ligtas siya, sinabi ni Harvey nang walang pag-aatubili. Ang pera ay hindi isang problema ngayon. Hey, hoy, ang iyong live-in na asawa ay nais na makipag-usap sa iyo. Bilasan mo, buti na lang, Harvey. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Naririnig ang tinig ni Mandy. Walang tila wala sa karaniwan, at natagpuan ni Harvey ang kanyang sarili ng madali. Natatakot siya na papatayin siya ng mga kidnappers ni Mandy nang walang pag-aatubili. Dahil gusto nila ng pera, nangangahulugan iyon na may pagkakataon na mailigtas si Mandy. Dapat ka nang maginhawa ngayon, di ba? Bibigyan kita ng 12 oras upang makakuha ng pera. Makikipag-ugnay ako sa iyo muli, pagkatapos ay nag-hang up agad ang tumatawag. Pinubuo ni Harvey ang kanyang sarili. Nang magsalita siya, ang tono niya ay malumanay. Alam ko kung sino ang kumidnap kay Mandy. Sino ito? Ito ay si Zack Zimmer. Hanapin siya. Madilim ang mukha ni Harvey. Hindi pa niya naisip na ang maliit na pritong mula sa nakaraan ay lilito muli. Sa kabutihang palad, nakipag-ugnay si Harvey kay Zack ng maraming beses sa nakaraan.
Mula sa paraan ng pagsasalita at ang tono niya, nagawa ni Harvey na malaman na si Zack ang nagsasalita sa kabila ng binagong tinig. Lamang, hindi maintindihan ni Harvey kung bakit kasangkot si Zack sa mga Yates ng Amerika. Kung kailangan nila ng isang upahan para sa trabaho, pipiliin nila ang isang tao mula sa ibang bansa. Marahil isang mersenaryo, o isang bagay ng uri. Bakit sa mundo gagamitin nila si Zack Zimmer? Samantala, sa loob ng isang bodega, ibinagsak ni Zack ang telepono. Habang ang kanyang buong ulo ay natakpan sa mga bendahe, ang kanyang emosyon ay hindi nakikita ng mata. Sa tabi niya, sumabog si Edward na tumatawa. Hindi masama, napakahusay mo. Hindi lamang ako magkakaroon ng bagong babae upang maglaro, makakakuha din ako ng $150 milyong na malamig na hard cash. Kapag tapos na ang lahat, bibigyan ka namin ng 20% ng cash tulad ng ipinangako ko. Yumuko si Zack, ngunit ang kanyang puso ay sinusunog ng isang malamig na galit. Para sa kanya, ang pagtatapos ng buhay ni na Harvey at Mandy ay mas mahalaga kaysa sa pera. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1235. Mandy, sa palagay mo ba talaga ay magbibigay ang iyong live-in na asawa ng maraming pera para sa isang maluwag na babae na katulad mo? Napaso si Zack, na itinapon si Mandy sa isang gilid ng sulyap. Nasimangot si Mandy at tiningnan siya ng isang matengkad na sulyap. Ang mga bendahe ay nakabalot sa karamihan ng kanyang katawan, na sumasakop sa kanyang mukha at pinangangalagaan na hindi makita ang kanyang ekspresyon. Ngunit nang makausap niya si Harvey kanina, nakita siya ni Mandy. Siya ay sumigaw, walang paraan na makakakuha ka ng pera, Zack. Ang dating mapagmataas na si Zack ay natigilan sa mga salita ni Mandy at tinawag ang kanyang pangalan. Agad siyang tumayo sa galit. Hindi na kailangang magpanik, nahulaan ko na kung sino ka talaga. Kahit na tumanggi kang aminin ito, ano ang punto? Sa palagay mo ba ay hindi rin mahulaan ni Harvey kung sino ka rin? Zack Zimmer, overconfident ka. Ang ekspresyon ni Zack ay nagbago sa pagitan ng iba't ibang mga estado. Sa wakas, sa isang malalim na paghinga, tinanggal niya ang mga bendahe sa kanyang mukha. Ang mga peklat na naka-ekis sa balat ng kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay nanatiling nakikita. Lumapit siya kay Mandy at nagsalita ng isang malamig na parang ahas. Kaya paano kung nalaman mo ang aking pagkakakilanlan? Kapag nakuha ko ang $150 milyong, malaya na akong pumunta kahit saan ko gusto. May magagawa ako, gagawin kong dalhin ni Harvey ang pera sa kanyang sarili. Kapag narito siya, ang lahat ng mga taong ito ay paglaruan ka mismo sa harap ng kanyang mga mata. Hindi mo naisip na mangyari ang ganito ngayon, di ba? Medyo natakot ang ekspresyon ni Mandy, ngunit nanatiling kalmado siya. Hindi lahat ay madali, Zack. Sa palagay mo ba ay mabuhay ka pa rin upang gastusin ang pera na makukuha mo? Nahuhulaan na ni Mandy kung sino talaga si Harvey. Kung siya ang tunay na lalaki na akala niya, kung gayon ang mga pagsisikap ni Zack hanggang sa puntong iyon ay walang saysay. Tumawa si Zack. Ano ang ibig sabihin ni Mandy? Hindi niya talaga iniisip na kapaki-pakinabang ang kanyang asawa, di ba? Kahit na sinusubukan niyang ipagmalaki ang kanyang asawa, walang punto sa pagsasabi ng mga bagay na tulad nito. Hinawakan ni Zack ang mga pilat sa kanyang mukha. Mandy, natutunan mong makipag-usap ng malaki. Sa palagay mo ba ay naniniwala ako sa iyo, kahit na isang bit? Sigurado, ang iyong live-in na asawa ay may suporta ni Prince York. E ano ngayon? Gaano kalakas ang kanyang mahinang suporta sa harap ko? Umiling-iling si Mandy. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang mga haka-haka, at hindi rin niya ito sasabihin kay Zack. Naramdaman niya na hindi magtatapos ng maayos si Zack. Inaasahan kong hindi mo ikinalulungkot ang iyong desisyon sa isang pagkakataon pa. Bumantong hininga si Mandy. Sa huli, pinsan pa rin sila. Talagang hindi na kailangang kumilos sa gayong malupit na paraan. Nakakalungkot. Alam mo ba kung gaano kahabag-habag ang mga Zimmers dahil sa iyo at sa marumi na iyon?
Alam mo ba ang mga bagay na dapat kong gawin upang mabuhay sa mga araw na ito? Sinasabi ko sa iyo ngayon, nais kong lumuhad ka sa harap ko at ang marumi na iyon. Malalaman mo mismo ang uri ng pagkakamali na nagawa mo noong ipinagkanulo mo ang pamilya. Pagkatapos ay pinakawalan ni Zack ang isang baluktot na pagtawa. Kasabay nito, sa isang nayon sa bukod. Ang Zimmers ngayon ay nanirahan ng bukod sa isa't isa dahil sa kanilang pagkalugi. Si Sean Zimmer, ang ama ni Zack, ay nagrente ng bahay sa isang nayon. Dahil siya ay walang trabaho at walang mga mapagkukunan sa pananalapi, kailangan niyang umasa sa pagbebenta ng kanyang mga dating kasangkapan upang mabuhay. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Bang, at ang kanyang pintuan ay sinipa ng pabukas. Si Sean, na kasalukuyang nagpapahinga sa isang sopa, ay tumalon sa takot.